Hi guys! Welcome back at my channel. This is Miss Paano again. For today's video ay pag-usapan natin kung paano nga ba ako nakapasok as a Bank Assurance Sales Executive sa BPI AIA. Dahil nga ba guys, sobrang daming nagtatanong kung paano ako nag-apply dito. Ko sa inyo the experience at kung paano nga ba nakapasa sa interview ko, kung anong website ako nag-apply, at ano yung ginawa ko para makapasa. Further ado, please watch until the end. But before we start, please don't forget to like and subscribe on my YouTube channel. Also follow my social media accounts, Instagram, TikTok, and Facebook page. Hindi po talaga ako nag-apply sa BPI AIA. Naglagay po ako ng resume or CV ko sa JobStreet and LinkedIn. Hindi inaasahan na tatawag sa akin ang BPI. Akala ko talaga yung job na ino-offer nila is sa bank talaga, like teller, gusto natin, diba? But since I have an experience with insurance company, the offer is about BPI AIA. So, bakit siya tinawag na BPI AIA? It is Bank Plus Insurance, BPI AIA. Kaya, pinag-combine siya. So, nagsama ang bank tsaka insurance, kaya tinawag kaming mga bank assurance. Dahil nga sa sales, kaya tinawag na sales at executive. Maganda ang posisyon na meron ka if ever makapasa ka man sa BPI AIA. Dahil as a bank assurance sales executive, marami kang benefits, okay? So, i-explain ko dito, unahin natin kung ano yung mga nangyari sa akin nung first interview ko. Guys, may tumawag sa akin. Sabi, are you willing ba work sa BPI AIA? Hindi ko alam na yung call na yon is from BPI. I thought talaga from the bank siya. So sabi ko, yes, I'm so very excited kasi diba magkakaroon ako ng new job. Kasi in the past job po, agency po ako. Sa insurance ako, pero agency ako, hindi ako sa bank. Okay? And then, nung tumawag, sabi, sige, may interview ka. May interview ka. Tapos nung in-interview ako, ayun, first interview ko kung ano yung mga naging experience ko, anong dati kong company, experience ba ako sa sales, at tinanong din ako, nilagay ko sa resume ko, mga nangyari sa past job ko, ganun yung mga unang tanong. And then, another call ulit, may another call ulit. Na yung formal interview nila na, magsiset na kami ng formal interview sa'yo. Interview ko na yun, you pass the initial interview. So, nakapasa akong tinake. Online lang naman siya, sa bahay lang siya. Importante may computer kayo. So, nung tinake ko siya, nasa laptop lang or computer. Depende, pwede din tayo yung cellphone. Pero kasi computer yung ginamit ko nung nag-take ako. Initial interview and initial exam. Mga tanong lang doon is mga common na tanong about yourself. Yun sa kabuuan. So, any company po nagpapa-initial exam. So, ang tawag po doon sa initial exam is Philippine Educational Placement. In short, PEPT. So, lahat po ng company is nagpapa-initial exam, which is doon po malalaman nila kung ano yung mga mo. Ayan. So, it is a legal process to define kung paano. Goal lang ito is to move forward the process. No? Para to continue the other exam and interview. Interview and initial exam, pinareport na agad ako. Sa head office. Ang head office kasi nila for interviews sa Cubao. Doon sa pinakamalaking building na PhilAm Life siya before. So, yun, doon ka i-interviewin. Magkakantak sila ng interview doon. Physical talaga. So, kailangan nakikita ka. Hindi lang siya online. Yung second interview, kasi tatlong interview yun eh. So, tapos na yung pangalawang interview. And then, tumawag sila ulit. Another assessment ulit. Okay, so, for medical na. For medical na. And then, free naman. So, yung medical ko is, kinandak ko siya through sa akin. Kasi, nag-refund na lang ako ng medical. Kasi malayo yung pinupuntahan ko. Send na sila ng requirements for medical. Ibig sabihin, nakapasa ka doon sa interview na yon.
Okay? Pero hindi pa yun yung final, guys, ha? Magme-medical ka, okay? Pero ibig sabihin, nakapasa ka na. Makaka-work ka na sa company ni BPI-AIA. The question is, may another final interview pa kasi yon. So, marami kang pagdadaanan, guys. Hindi madali yung process, pero worth naman. Lahat ng pagod, iyak, trainings, as in, guys. So, kung gusto mo talaga maging one of us, kailangan mo talaga yung patient, okay? So, after nun, nung nagpasa ako ng medical ko, so okay naman. High precision hospital, sila nagbabayad nun. So, wala kang isipin sa medical mo dahil charge yun sa company. Libre yun. And then, after na nung pinasa ko yung medical ko, for training na ako. For training na ako sa Makati. Okay? Sa main office ng Makati. Nag-training ako dun for 13 days. And then, may exam yun. So, kung wala ka pang background sa insurance company, mag-i-exam ka, 2 exam. Yung exam na gagawin mo is traditional and variable. Ibig sabihin, life insurance, and then the investment one. That's the variable, and the traditional is purely life insurance lang siya. Okay, so may intindihan mo yun, guys, kung isa ka sa magiging financial advisor, may intindihan mo yan in the future kung papasok ka sa mga insurance company. Anong ibig sabihin ng trad, anong ibig sabihin ng VUL, malalaman mo yan. Hindi ko rin isa-isahin dito. Pero dito kasi tayo sa application kung paano nga mag-apply sa BPI, Bancassurance Sales Executive. So, ngayon, nung natapos ko yung training, no, mayroong interview. At meron tinatawag, recite mo lahat ng natutunan mo dun sa iyong training. At dahil interview, ang magpa-final interview sa'yo kung sino yung magiging manager. Dahil po mga bank assurance sales executive, meron po kaming mga boss. Yung po yung mga BAM namin at sila po yung hahawak sa amin, nag-handle sa amin every area. Like for example, Makati area, Pasig area, Mandaluyong, yun, it's differences area po. Okay? Doon ka i-assign. So, kung sino man ang manager doon, i-interviewin ka pa. At may possible pa na hindi ka makapasa. At ita-transfer ka sa ibang area. Ganun yun, guys. So, kailangan gagalingan mo. Hindi lang yun sa initial, hindi lang yun sa training. Lahat gagalingan mo. At pag ikaw ay nakapasa na overall, doon ka na makakapag-start na i-turn over ka na sa branch. Okay? So, kasi ang dami kong nare-receive na mga messages, ang dami kong nare-receive na tanong. Siyempre guys, hindi naman ako HR para sagutin lahat ng mga tanong nyo. Kung ano lang yung kaya kong sagutin, yun lang guys. Pero as much as possible, kung kaya ko siyang isa-isahin, sasagutin ko naman kayo. Pero yun na nga, hindi madali ang pag-a-apply sa BPI-AIA. To be honest, yung paghihintay ko, dahil I am from different insurance company before, agency, no, ang tagal ng code ko, yun yung lisensya ko. So, magti-take pa kayo ng license sa insurance commission. So, kailangan mapasa nyo yun. Sa training, dun yun lahat nasa training yun. At kailangan mag-aaral kayo. Dahil kung hindi mo mapasa yun, babalik ka, mag-e-exam ka ulit. Pero hanggang twice lang yun. Pag hindi ka nakapasa first, second, hindi ka pa nakapasa, so hindi ka madi-deploy kung saang branch ka nakalagay. So, hindi ka makakapagpatuloy sa job mo. So, kailangan mong galingan. Okay? Mag-aaral ka talaga sa job na to. Hindi lang to basta-basta na nagtitinda ka lang ng kung ano-ano. Dahil nga ang sinisecure mo dito is life. Being a bank assurances executive is not easy, pero worth it. Grabe guys. So, yun yung sinasabi ko sa inyo. Kung gusto nyong ipagpatuloy, kung nasa training ka na, kung nakapagpasa ka na ng documents, ayan, napasa na siya, huwag mo nang i-stop, huwag mo nang i-cancel, ipagpatuloy mo. Dahil nga, pag nandun ka na sa training at hindi mo tinapos ang training mo, yung 13 days at mag-aawol ka lang, ayan, wala, hindi ka bibigyan ng certificate, wala kang makukuhang benefit, sayang lahat ng pinaghirapan mo. So, ituloy mo yun, kung nakapag-start ka na, maghintay ka lang dahil tatawag yan sa'yo sila. At i-inform ka nila kung pasado ka o hindi. Kung hindi man sila mag-inform sa'yo, kailangan ikaw na mismo ang makipag-communicate sa HR, mag-i-email ka. Ganun lang ang gagawin mo. So, you have nothing to worry about the expenses kasi nga kina-cover yan nila. Especially kung sa training, guys, from different region. Region 8, Region 7, ayan, or Mindanao, Visayas, pupunta kayo dito sa Manila.
at dito kayo magte-training. Libre ang pagkain, ang bahay nyo. Ang kailangan nyo lang kung may other expenses, sa inyo na yon. So, ayun na yung masasabi ko, guys. Mag-comment kayo this video kung may mga tanong kayo na specific. Sige, isa-isahin natin yan hanggat sa matapos kayo sa mga tanong ninyo. Ayun, guys, and I hope you learn from this video. See you on my next vlog. Bye!